Hello, it's me again, Olive, your site locator. Bali, welcome po sa aming YouTube channel. Welcome po sa Greenfield Realty po. Bali, for today's video, nandito po kami sa Tagkawayan, Quezon, kung saan bibisita po kami ng property na may sukat na 5.7 hectares. So, nandito na po ako sa may pinakaloob. And then, bago po tayo magsimulang mag-vlog, paki-like, paki-share and subscribe po sa aming YouTube channel para updated po kayo sa aming mga properties na i-upload po. So bago po ako pumasok ng property, ay kami po ay nagdaan sa meron po itong 300 meters po na right of way. So yung right of way po na yan, yan po ay dadaanan po nating property ay isa lang. So ang dadaanan po nating property ay kapatid po nitong property na binibisita natin. So ayan po yung sa kapatid niya, and then ito po yung kay sa kapatid po na binebenta. So ito po ay mayroong 300 meters. Sabi nga po, pabor po sa kanya kung sakali na magkakaroon ng right of way na pwedeng pong pumasok ang sasakyan. So willing na willing po siya. So ayan po, tara simulan na po natin yung vlog natin. So nandito na po ako sa may pinaka area. So dito pa lang bumungad na po sa atin yung kagandahan po nung pinakaloob po. So medyo slow po tayo ng konti dito sa may unahan, pero napaka-gradual naman po. And then ma-amaze ka talagang, ang ganda po ng view. Malinis po yung property. And then mamaya po i-explain ko po sa inyo or i-reveal ko po sa inyo yung lahat ng laman nitong property na to. Sobrang dami po ng laman niya. So medyo productive po yung property. So yan, sisimulan ko na po umikot ng property. Bali dito po sa bungad, nakikita po natin alagang-alaga po siya, no? Malinis, maayos. And then marami po siyang mga fruit bearing dito pa lang sa may harapan. So makakita po na tayo ng mga puno ng bayabas, ayan. Mga puno ng kalamansi. So ang dami ng laman dito pa lang sa bungad. So tara, libutin natin. So punta tayo dito sa may kubo. Bali, explain ko lang po dito sa pinaka title po nito. Ito po ay TCT title. And then buhay po si owner po. So wala po tayong magiging problema sa title. Ito po ay bayad po ang mga amilyar po nito. Ito po ay naglulukad po ng nasa 6 yung niyog natin. Yun po ay naglalaro sa 1,500 na puno. So meron tayong for sure na return income. Ayan. Tapos po kasama po yung kubo na yan sa magiging bentahan. So magandang idea, naglagay sila ng kubo dito. Puntahan natin. Wow, malinis po rito sa may pinakalikod. And then dito medyo slope po yung pinaka area. Pero makikita natin ang dami niya mga puno ng yan po yung mga kawayan. Ayan, hindi ko na masabi yung sasabihin ko. So malinis po dito. Dami natin puno ng mangga. Mamaya re-reveal ko lahat sa inyo yung pinakalaman nito. So dito naman tayo sa may kabilang side. Bali po mapapansin po natin, napakarami natin puno ng mga mangga. Medyo naglalakihan na. Yan po ay puro piko po yung mangga na yan. So yan po ay mga pangkain lang daw po yung mangga na to, no? So hindi naman nila binebenta. And then kasako pa po yun, yung banda na yun, kasako pa po yung medyo upland ng konti.
Ang ganda ng property. Feel na feel mo yung pagkakaroon ng ano, parang bakasyonan. Talagang ano, ma-amaze ka dun sa harapan pa lang, oh. Ganyan kaganda yung view. Papasok tayo dun sa may banda doon, napakarami doon ng mga fruit bearing, and then may mga nara, may mga mahogany doon. So pupuntahan po natin 'yan. So yan, ikutin natin yung area dito sa may gawin na to. So i-reveal ko na po sa inyo yung pinakalaman nitong property po na to. Ano, so ulitin ko lang po, tayo po may 1,500 na niyog, naglulukad po ito sa 6,000 kabuo. And then meron tayong 4 na nara. Ayan, may mahogany tayo, so hindi natin alam kung ilan yung mahogany na yon, hindi siya nabilang. And then meron tayong 6 na puno ng mangga na puro piko. Tapos meron po tayong 100 na puno, 100 na pinya. Meron po nakatanim na pinya rito sa may pinakaloob po. Ano, so nasa 100 daw po iyon. And then meron tayong 30 saging. So medyo konti yung saging natin. Tapos may mga puno rin po tayo dito ng kaimito. Meron din po tayong lansones, nasa 3 puno. Tapos meron din po tayong rambutan. 3 puno din yun. And then meron po tayong mga hardwood po dito. Ano, meron tayong 15 na antipolo. Ayan. And then may mga mahogany po tayo dito sa property. So medyo marami po yung mahogany natin, hindi na natin nabilang. So lakad tayo. So yan, napunta po kami sa may pinakagilid. So kung i-describe ko po yung property, more on slope tayo, and then medyo may konting upland. So ako konti lang yung percent ng plot, dun lang po sa may pinakaunahan po. Ano, so more on ano siya, slope. Tapos pa-upland na yung iba. Pero ganun pa man, maganda pa rin naman yung view niya, maganda pa rin naman yung pinaka-property kasi ang dami naman niya kasing niyog. And then may source din po tayo ng tubig dito, may sapa tayo dito sa may property. Ayan po, oh. So ayan po yung pinaka boundary po, no, to another property. So medyo may pagkaiga lang yung ating sapa. Tagtuyot po kasi dito sa Quezon, napakatindi ng init. So tayo po ay nasa 7 kilometers para po tayo ay makalabas ng Quirino Highway po. Ano? So yung road naman po natin, yung ating road na barangay road, so okay naman po. Cemented, and then may part na hindi, pero mas lamang po yung mga part na sementado na. And then kagandahan din po dito sa Tagkawayan, mostly po nire-recommend ko po na mag-avail po tayo ng property dito sa Tagkawayan, ano, kasi po ito po ay first class municipality na. And then ang kagandahan din dito, mabilis ang development po ng mga established po dito, ano, katulad po ng hospital. Ayan, mayroon pong itatayong hospital dito, General Hospital. And then meron din dito po na balita po na itatayo na windmill dito sa may Barangay Mapulot. So maganda po yung development po ng mga establishment po dito. So tatawid ng sapa. Okay. So meron po tayong sapa dito sa may loob ng property. Ayan. Okay, ito, oh. So kagandahan, may source ng tubig. So pagka po halimbawa malakas po yung tubig, ayan po na nalalagyan po tong dadaanan natin. Kung makikita niyo po yung may tabo na yan, yung may butas na yan, yan po ay inumin po ng mga taga rito. Yan po ay pinakabalon po, ano, so masarap daw inumin yan. So diyan po sila nagkukuha ng kanilang inumin. Malinis po yan. And then dami nating kawayan dito sa part na to. Yan. So yan, lakad pa rin tayo. Sako pa rin po itong area na to. So napapalibutan siya or napapaikutan siya ng ano,
ng sapa. Parang umiikot siya. So kagandahan nito, sagana sa source ng tubig ang property. Yan, kasako pa po yung mga medyo may kataasan na niyog na yan. Pero hindi naman po sobrang taas. So matagal-tagal pa po yung magiging buhay niyan. Yan, kasama pa po yan. Daming kawayan. O, sa boundary to. Okay. Ang ganda-ganda ng area. Even more on slope siya in upland. Bet ko pa rin tong property na to. Okay na okay pa rin sa akin to. So tayo po ay kompleto po, ano, may source po tayo ng kuryente, may source tayo ng tubig, and then kagandahan may signal po yung cellphone natin. Kaliwa mo lang, tama na yung kanan. Eh, mga medyo malalaki yung puno, mga hardwood nandoon, oh, mga mahogany siya. So yan, sakop pa po yan. So more on slope po talaga tayo. Yan, papaakyat tayo ng konti. Kasi nakikita nyo yung lumalakad yung aking kasama. Masukal na. So yan, inikot po namin yung property. Medyo hiningal kami ng konti. Pero maganda pa rin po yung, ito po yung likuran ng property na po, ano. So nandito na po tayo sa pinaka-boundaryhan niya to another property. So dito na lang tayo, nagigilid na lang tayo. More on left side na po ang property po natin. Pero maganda pa rin po siya, ang dami pa rin yan tanim. Ayan, may puno tayo ng mangga dito. Dito yung sinasabi nilang ang daming puno ng mahogany dito sa may bandang likod. Ayan, may naglulukod pa sila dyan, oh. Ayan, lakad tayo. Ito marami siyang ano, marami siyang mga siit. So medyo masukal po dito sa likod, ano. So niyaya pa kami ni tatay pumunta dito sa may Kapantayan daw. So ang ganda ng view, no. So may puno tayo ng kay Mito dito, and then may mga puno din tayo ng buli. Ayan, may mga langka. Ito dito maganda, Kapantayan na siya. Ano po tatay yung butas na yon? Lukaran. Ano po yan? Yan yung pagdagkukupra po. Okay. Ito po mang linderos, mamo. Alin po? Tapos, ito madre kakao na ito. Okay. Hanggang doon na lang. Dito tayo. Ganun. Oo. Pero ito pong, Ay, hindi na ito kasali. Ay, hindi na ito Sa kapatid na po yan. Okay. So, tara na po. Tayo na. So, dito na yung end. Pasok pa dito yan, mamang nara na malaki na yan. Ay, yung Nara? Okay. Ay, oo, yun ang taas, oh. Pasok yan dito sa property natin. Okay. So, yan, lalabas na po kami ng pinaka-property. Bali, pinuntahan lang po namin yung pinaka-end niya. So, yan, sa kabuuan po, ano, ang property po ay more on, kagaya po na sabi ko, more on slope and upland. Pero, babawi ka na lang po sa mga niyog.
Ayan, medyo marami. And then, sure return income po. And then, yung right of way naman po, gaya na sabi ko, kahit medyo mahaba po yung right of way po natin, yun po ay kapatid naman po niya yung dadaanan. So, willing naman daw po talagang magbigay kahit ipasok yung sasakyan. So, si buyer na lang po ang magde-develop po nung daan. So, medyo lalaparan na lang yan ng konti. So, yan, bali papalabas na po kami ng property. So, yan po, bali lalabas na po kami ng property, ano. So, kung sakali po magustuhan niyo itong property na to, pwede niyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. And then, dun sa mga details naman po na hindi ko nabanggit about this property, meron po kaming description box. So, nandun na rin po yung price, ano. Sa mga nagtatanong po kung bakit hindi po ako naglalagay ng price, o nagbabanggit ng price sa aking vlog, meron po kaming description box. So, dun po namin nilalagay yung price po. Ano? So, yan po. Avail na po kayo. Isang magandang farm lot dito sa Tagkawayan, Quezon. So, yan. Thank you po.